Sa magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po tayo? Dalangin ko na tayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ang topic po natin sa umagang ito ay the power to convince people to repent. Ang pangalawa po ay the power to cause people to be identified with Christ, na galing po sa katuruan po ni Pastor Wilbert kapag po siya ay nagsiseminar sa iba't ibang mga lugar. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa, sa bawat nakakinig at nanonood ng sermon na ito, Panginoon. Patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa sa amin na kami po ay magpag-convince at makapag-convict, Lord, sa pamamagitan ayon sa iyong biyaya at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, na mailapit namin ng mga tao na hindi pa nakakilala sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo po ang umagang ito as we listen to your word. Bless us, O Lord, and anoint us, O Lord, in Jesus' name. Amen. So, ang kapangyarihan na mag-convince ng mga tao para magsisi. Ang pangalawa ay kapangyarihan para ang mga tao ay madala natin at ma-identified na kasama si Kristo. So, galing po ito sa preaching ni Apostle Peter nung siya po ay nag-preach sa isang family. Right after, Peter boldly preached to them who Jesus is and told them that they were the ones responsible for the death of the Messiah. They were convinced and convicted by the message, and the result was they were able to repent. So kapag nung after niya magmensahe sa isang lugar kasama yung maraming tao, nagawa niya makonvince ang mga tao at nakonvict ng Holy Spirit ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mensahe, at ang resulta ay nangagsisi silang lahat. So kamusta po ang ating pagsishare ng gospel sa mga kapwa natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Sila ba ay nakukumbinsi ninyo? O minsan nakukumbinsi pero hindi dumadating sa conviction, na hindi rin dumarating sa status na magkaroon sila ng repentance sa puso nila. Pakinggan po natin ang mensahe na ito at matuto tayo kung paano po natin sila makukonvince, makonvict at makapag-repent. Sa Acts chapter 2 verse 36 to 38, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, kapag nung natapos siya mag-preach, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter, what shall we do? Sabi ni Peter, mag-repent, be baptized, and in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. After natin ma-convince, after natin ma-convict sa mga pinagagawa nating kasalanan, tayo ay nagkaroon ng repentance. At pagkatapos natin mag-repent, ay tayo ay nabautismuhan, bawat isa sa atin naka-receive ng kapatawaran ng ating Panginoong Hesus. And then, susunod dyan ay ang pagtanggap natin ng Banal na Espiritu Santo. So, same pattern na na-experience natin, kagaya ng aking pamilya, nung kami po ay na born again at nakakilala sa Panginoon, sa pamamagitan lamang yan ng isang kamag-anak na nangangalang Nanay Gloria Garbo. Siya po ay nag-share sa amin, sa mga lola ko, sa lolo ko, sa aking mga tiyahin, na si Jesus ay Diyos at dapat natin tanggapin na tayo ay mahal niya, siya ay namatay para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi tayo maka-experience ng kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami po ay na-convince, kami po ay na-convict, at nagkaroon kami ng repentance sa aming puso,
and then receive namin ang kapangyarihan ng kapatawaran ng ating Panginoong Hesus. And then, na-receive po namin ang Banal na Espiritu Santo. So, ganyan po ang pattern na na-experience po namin sa tanggap sa ating Panginoong Hesus. Nagkaroon kami ng realization na convinced kami at hanggang sa ngayon po ay sa biyaya ng Diyos naglilingkod po sa Panginoon. The goal of every witness is not only to share his testimony but to convince the judge and the people that he's telling the truth, that they should believe his testimony. So, ang goal daw ng every witness, na lahat na umuupo sa witness seat ng korte, ay hindi lamang niya ma-share yung kanyang patotoo, kanyang mga nakita, kanyang sa korte kasi may tinatawag na pag-share ng testimony nung nakakita, no? Nung witness, nung saksi sa krimen. Halimbawa, kung kailangan niya rin makonvince yung judge na totoo yung sinasabi. Kung halimbawa, yung akusado ay ni-rape siya, paano niya ni-rape, paano mo na-rape yung tao, o paano mo na nakawan, paano ka ninakawan, at i-elaborate mo yun sa harap ng judge, sa harap ng mga taong sumasaksi sa tawag niya sa korte, sa hearing. And then, kailangan mo makumbinsi sila na ikaw ay nagsasabi ng totoo at kailangan din lang mapaniwala mo sila sa pamamagitan ng iyong testimony. So, same din sa pag-share natin ng gospel sa ating kapwa. Kailangan makonvince, kailangan makonvict at magkaroon ng repentance. At pagkatapos niyan, meron pa mga estado, mga levels. Kung magkaroon ng repentance, maka-experience sila ng baptism, magkaroon sila ng tinatawag na experience ng forgiveness ng Lord, and then ma-receive ang Holy Spirit. Based doon sa Acts chapter 2 verse 36 to 38. Our goal as a witness for Christ is not only to share to our prospect who Jesus is and what He has done to us, but to convince them as well to repent of their sins so that they will also experience Christ in their lives. So, palagi natin naririnig na makumbinsi sa Tagalog, mapilit ang tao na maniwala sa sinasabi mo, na manampalataya sa sinasabi mo. Makonvince mo ang tao na makapag-repent. So, bilang witness ni Kristo, tayo daw ay mag-share ng gospel patuloy, ng with conviction and with realization sa puso ng mga sinishare natin. Meron po tinatawag na the ingredients of convincing people. Number 1, a life of integrity. A buhay na merong integridad. Ano po ba yung integridad? Kapag sinabi mo ganito, pag no, no. Pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong black, black. Pag sinabi mong white, white yung tatayuan. Pag sinabi mong totoo ito, totoo yung sinasabi mo. Pag hindi sinabi mong hindi totoo yan, tatayuan mo na hindi totoo talaga yon. Ang aking po natutunan sa Bible College po namin, nung nasa COP pa, ang meaning ng integrity ay kung sino ka sa maraming tao, siya rin ikaw sa kapag nag-iisa ka. Maraming mga tao ang masayahin, maraming mga tao ang maligaya tingnan kapag nasa harapan ng maraming tao. Pero kapag siya ay nag-iisa na, punong-puno ito ng fear sa kanyang puso, punong-puno ito ng takot sa kanyang isipan, punong-puno ito ng depression, punong-puno ito ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Marahil yung ibang mga tao ay nagtatago sa saya, sa tapang, sa talino, pero kapag nag-iisa na, ano ka na sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Proverbs 13:6, righteousness guards the man of integrity, but wickedness overthrows the sinner. So, ang righteousness daw ay binabantayan niya ang man of integrity. Kapag ikaw ay man of integrity, o ikaw ay mayroong integridad sa buhay, nakadikit na po dyan ang righteousness. Pero kung wala kang integridad sa buhay,
wickedness overthrows the sinner. Integrity is dependability of moral character. So kapag ikaw ay man of integrity, dependable ka, maaasahan ka. Kapag sinabi, sige, tutulong ako. Kapag sinabi mo na, sige, kasama nyo kami dyan sa laban na yan. Sige, magpapakain ako. Ayan, dependable ka. Kumbaga, naaasahan nila pag sinabi mo, ginagawaan mo. Integrity is dependability of moral character. And then, credibility is produced when there is integrity. So, totoo yun. Mahirap maniwala sa taong walang kredibilidad. Halimbawa, doktor, hindi mo man lang nakita sa clinic niya na siya ay graduate sa isang pagdodoktor. Nakita mo lang siya na college graduate ng ganito, pero yung sa pagdodoktor, medyo questionable na ang kanyang kredibilidad. Wala kang makitang proof na siya ay nakapag-aral ng medisina o siya ay nakapag-practice ng medisina o siya ay naging dalubhasa o naging expert sa ganitong klaseng sa cardiovascular, sa katawan ng tao, saan pa man siya expert, sa ENT ba o sa internal medicine. Kung wala ka nakikitang mga diploma o mga certificate sa kanyang inatinan, medyo questionable na ang pagiging doktor ng isang tao na yun. Credibility is produced when there is integrity. Siyempre, yung integridad mo bilang estudyante na nag-aaral hanggang sa ikaw ay makatapos, meron ka ng kredibilidad. Meron ka ng credits na pwedeng i-enjoy sa iyo. Halimbawa, nakapagtapos ka ng engineering, so meron kang integridad sa pag-aaral. Siyempre, kapag ka nag-exam ka o nag-board exam ka sa isang engineering course, halimbawa, mechanical engineer o electrical engineer, ay doon papasok yung credibility ng isang tao na ito ay maaasahang empleyado kapag ka nagtrabaho dahil siya ay tapos ng engineering course. And then the integrity of the witness makes his words credible. So kapag nagsalita na ang taong mayroong integridad, kapag siya ay nag-witness o nag-share ng mga salita na sinasabi niya, credible siya at dependable siya. Maasahan mo na yung mga sinabi niya ay mangyayari, ay gagawin niya dahil meron siyang kredibilidad that will make his testimony convincing. Makukumbinsin mo yung mga taong maniwala sa iyo dahil ikaw ay man of integrity with credibility. They sent their disciples to him along with the Herodians. Teacher, they said, we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. People will always try to destroy your testimony, but integrity and credibility is the best weapon against it. Maraming mga tao ang sisirain ang iyong mga patotoo. Mayroon pang sisiraan ang iyong buhay. Pag gagawin ka ng mga kwento na hindi naman nararapat sa buhay mo, gagawin ka ng mga chismis o mga fake news na nagkalat sa buong Facebook world o sa buong cyber world, sa Facebook man yan o sa YouTube man yan, sinisira ang iyong testimony. Pero kung ikaw ay merong integrity at credibility, meron kang best weapon against it. Dahil sabi nga nung una natin binasa, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. So malalaman lang natin ang isang pastor na nagtuturo ng katotohanan na meron siyang integridad kapag siya ay nagtuturo ng way of God in accordance with the truth. So lagi naka-pattern sa Bible. Kasi marami mga pastor ngayon ang nagtuturo na hindi na naka-pattern sa
Word of Truth. So, marami yan. Pwede natin pangalanan. Mapapangalanan na natin kung sino-sino yung mga yun. May mga kakilala na tayo na hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan, sa Bible, which is yung ultimate pattern ng truth, at kung ano na lang maisip niyang ituro, yun na lang ang ginagawa niya para masatisfy yung needs ng pastor na yun. Pero kung ikaw ay nagsisearch, dahil ikaw ay man of integrity, malalaman mo that yung tao na yun ay nagtuturo ng in accordance with the truth. And you aren't swayed by men. Hindi siya madaling magapi ng mga tao. Because you pay no attention with who they are. Dahil alam mo kung saan ka nakatayo at hindi mo sila pinapatulan dahil alam mo yung standing mo. Alam mo yung level mo sa harapan ng Diyos. Na ikaw ay nakasandig sa katotohanan. So people will try to destroy your testimony, but integrity and credibility is the best weapon against it. So dapat magkaroon tayo ng integrity and credibility. And then number 2, sa ingredients of convincing power, the word of truth. Dito tayo mag-focus sa word of truth, ang salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan. Ephesians chapter 1 verse 13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So, madalas tayong bumoboto, madalas tayong nag-comply sa GC natin na tayo ay nakaboto. Pero ano po ba yung word of truth na nare-receive natin sa mga nababasa natin? Ano po ba yung gospel of our salvation na pinaniniwalaan natin? Sabi dito, you were marked with Him with a seal. With a seal, tandaan natin na meron tayong selyo. Hindi lang natin alam kung saan nakalagay, sa noo ba yun, o sa kamay ba yan, o sa pisngi ba yan. Pero meron tayong selyo na tinitingnan ng ating Diyos. The promised Holy Spirit. In this world of lies and deception, it is only the truth that will make you strong and firm. Totoo naman, no? Sa mundo ng kasinungalingan at sa mundo ng deception, napakarami na nito sa ating mga kapaligiran. Sa ating mga nababasa, mga Facebook, mga fake news na nababalitaan natin sa gobyerno, sa ating mga paligid na ganito nangyayari. Pero kung meron tayong only the truth that will make you strong and firm. Kung meron tayong pinanghahawakan na katotohanan, yan ang magpapatatag sa atin. Hindi tayo basta-basta tutumba. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga fake news. Hindi tayo basta-basta naniniwala kung sino-sino man ang mga nagsishare na hindi na according sa salita ng Diyos. Truth will always cause the Holy Spirit to back you up your words. Siyempre, no, kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, meron back up na Holy Spirit sa mga salita natin. Kaya nga nagkakaroon ng conviction Kaya nga nagkakaroon ng convincing power at na makapag-repent ang tao dahil sinamahan tayo ng Holy Spirit. I-intentional natin ang pag-share ng gospel at i-intentional din natin na samahan tayo ng Holy Spirit kapag tayo ay nag-share ng Word of God. James chapter 1 verse 18, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. So, pinili niya tayo para ipanganak sa pamamagitan ng word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. It is the word of truth that gives life to the people who will believe. The truth will always convince people who are seeking the truth. So tayo mga nakakarinig ng mensahe na ito, tayo ay yung mga taong lagi nagsisik ng katotohanan. At
Dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, tayo nasumpungan natin ang katotohanan. The truth will always convince people who are seeking the truth. Number 3, sa sinasabing ingredients of convincing power, the conviction of the Holy Spirit. So, hindi naman lingid sa atin na pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, sa trono ng Diyos, meron siyang ipinalit, merong kapalit na Holy Spirit. At sabi sa John chapter 16 verse 8, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Kaya nga po nagkakaroon ng conviction eh. Kaya tayo nagkakaroon ng realization na ikaw ay makasalanan, na nakoconvict ka sa mga ginagawa mo na magpatuloy sa kasalanan. Yan ay gawa ng Holy Spirit. When He comes, sabi ng John 16:8, kapag dumating ang Holy Spirit sa atin, iko-convict niya tayo, yung word of guilt in regard of sin and righteousness and judgment. So, regarding to sin and righteousness and judgment. So, kapag ikaw ay na-convince na na-sharean ka, na-convince ka, na-convict ka, gagawa ka uli ng kasalanan, meron ng conviction sa puso mo na gumawa ng righteousness at tumayo sa katotohanan. Without the conviction of the Holy Spirit, the first two ingredients will not serve its purpose. So, totoo yun. Ano ba yung first two ingredients? Life of integrity and the word of truth. And tinatawag na first two ingredients will not serve its purpose. Totoo yun, no? Kapag wala ang conviction, kanina kagaya sinabi ko, kung hindi tayo na-convict ng Holy Spirit, hindi po magte-take effect yung life of integrity. Hindi tayo tatayo sa katotohanan. At mawawala ng bisa ang word of truth. Dahil hindi po tayo convicted ng Holy Spirit. So, dapat po lagi nating i-open ang ating puso. Lord, convict my heart. Ano ba yung mga ginagawa kong kasalanan? Lord, i-convict mo po ang aking puso na nag-harbor ng unforgiveness, na nag-harbor ng sin sa aking puso. Laging conviction of the Holy Spirit para lagi tayo nakakasunod in accordance to His will at sa Kanyang purpose. The conviction of the Holy Spirit will cause the people to go beyond being convinced. Hindi lang tayo na-convince, no? Ang nangyari sa akin, personally, hindi lang ako na-convince na manampalataya sa Panginoon, na-convict pa ako ng mga kasalanan ko ay dapat ko nang itigil, at pangatlo, na-baptize, naranasan ko ang kapatawaran ng Panginoong Jesucristo, at na-receive ko ang Holy Spirit hanggang sa ako ay maglingkod sa Panginoon. It will cause the people to do what God requires them. So, it will cause the people to do what God requires them. And then, letter B, the conviction leading to repentance. So, nakabullet B na po tayo. The thinking of the people right after Jesus died was that He is like any other religious leader who rose and died in their generation. So, pagkatapos daw namatay ng ating Panginoong Hesus, ang thinking pattern ng mga tao ay kagaya lang siya ng isang religious leader na nabuhay at namatay sa kanyang henerasyon. So, sa mga susunod na henerasyon, meron ling leader na tatayo. Ito ay tinundukan ni Apostol Pedro nung siya ay nag-share ng gospel. But when Peter, under the power of the Holy Spirit, tandaan ninyo, kapag nagpipreach po tayo, nagsishare tayo ng gospel, kailangan samahan ang power of the Holy Spirit para merong conviction, merong transformation nangyari sa buhay ng tao. But when Peter, under the power of the Holy Spirit, preaches the truth about Christ, the people were not only convinced by the message, but their hearts were convicted. Hindi lang sila na-convinced na maniwala sa mensahe ni Pedro.
kundi nakita nila yung puso nila na punong-puno ng kasalanan at kailangan nitong mag-repent. At kailangan ito magsisi, manumbalik. Ang topic natin sa umagang ito ay the power to convince people to repent. And then when Peter saw that they were convicted, nung nalaman ni Pedro na sila ay na-convict na, Peter told them to repent and be identified with Christ. So, nakita na ni Apostol Pedro na nagsisisi na sila sa kanilang mga kasalanan because of the conviction of the Holy Spirit. Sinabi ngayon ni Pedro, ang way para makapag-pursue sa Panginoon ay mag-repent at magpabaptize at maranasan ang kapatawaran ng ating Panginoong Hesus at mapuspos ng Holy Spirit and be identified with Christ. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, paulit-ulit po ako sa pattern na ito, no? So, kailangan nating mag-repent. Ano ba ibig sabihin ng repent? Naalala ko yung turo ni Miles Monroe. Alam niyo po yung mga matataas na building sa pinaka rooftop niya, mayroon isang kwarto. Ang tawag po doon ay penthouse. No? Penthouse. Kaya nga, tapos may tinatawag po siyang penthouse. So, kapag tayo ay nasa taas na, nandun na sa penthouse, ang taong nagkasala ay nalaglag sa mataas na building na ganito. Kaya nga sabi, repent. No? Ibig sabihin, bumalik doon sa dating kalagayan na nasa taas, nasa top, no, and be baptized. Manumbalik, kumbaga bumalik ka sa original status mo sa harapan ng Panginoon. Yun ay ang maging anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, tayo ay inasahan ng Diyos na mag-repent at manumbalik sa original status natin. Ang original plan ng Diyos sa atin ay mag-rule and reign, sabi sa Genesis chapter 1 verse 26. Kaya lang yun nga, nagkaroon nga ng pagkakasala dahil kay Eva at Adan, sila ay nagkaroon ng paglayo, ang tao ay nalayo sa Diyos. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, mag-repent tayo. Manumbalik doon sa original position natin. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Gusto niyo po bang ma-receive ang gift of the Holy Spirit? Kung gusto niyo ma-receive ang gift of the Holy Spirit, tandaan lang po natin tong verse na ito, Acts chapter 2, verse 38. Mag-repent muna tayo at mabaptize, bawat isa sa atin, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at maranasan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. And then, marireceive na natin ang Holy Spirit. Hindi ko po sabi-sabi lang yan. Nandyan yan sa Acts chapter 2, verse 38. So, tingnan po natin. Ang conviction of leading to repentance, number 1, the truth about repentance. What repentance is not? Being convinced only that we are wrong. So, ang repentance daw ay hindi lamang tayo makonbinsi na tayo ay mali. Makita natin, ay mali pala yung ano ko, dapat i-correct ko to, dapat yan. May problema din doon. Hindi po kikilos ang Diyos kung ma-convince lang natin na tayo ay mali. Being sorry. Repentance is not being sorry or feeling sad on the wrong things that we have committed. So, parang nag-sorry ka lang dahil sa mga, o feeling sad ka lang, nalungkot ka lang dahil sa mga ginawa mong kasalanan. Parang wala lang. Nagkaroon ka lang ng, na-convince ka lang na mali yung ginagawa mo. Wala pong changes na mangyayari sa buhay ninyo. Baka 30 years ka nang born again, ito pa rin ang estado ng buhay mo, no? Na-convince ka lang na ikaw ay mali. So, walang paglapit, walang acknowledgement sa harapan ng Panginoon. Matthew 27, verse 3-5. When Judas had betrayed him,
so that Jesus was condemned and he was seized with remorse and returned to the 30 silver coins to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. So nakita natin yung istorya ni Judas, ano? Nung na-realize niya, nagkaroon siya ng betrayal kay Jesus Christ. Na-realize niya na mali ito. So binalikan niya yung mga priest na nagbigay sa kanya ng mga pera. And so wala daw pakialam yung mga priest na yan. So sobrang conviction niya, sa sobrang being sorry or feeling sad sa nangyari, tinapon niya yung pera at iniwan na ito at siya ay nagpakamatay. So, hindi yun ang ibig sabihin ng repentance. Ang repentance daw is after knowing and admitting that we are wrong and feeling sorry about it. So, kapag nalaman natin na tayo ay mali at inadmit natin na mali yung ginawa natin at being sorry and feeling sorry sa mga ginawa natin, yun ang tinatawag na repentance. Sabi ni WRB, repentance is our ability to change our thinking and have the willingness to yield our will to the will of purposes of God, so that we will no longer repeat the same thoughts and actions that we have committed before. Para daw hindi na natin magawa yung mga kasalanan na nagawa natin, kailangan daw nating mag-repent. So, yung abilidad natin na pagbabago ng ating kaisipan, sinasabi ng Romans chapter 12 na renewing of our mind, at yung willingness natin na yung karapatan natin ay sumandal dun sa kalooban at purpose ni Lord para hindi na natin magkasala pang muli. Sabi ng Romans chapter 2 verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? So maintindihan natin, maunawaan natin na sabi ng Romans chapter 2 verse 4 that God's kindness leads you toward repentance. So ang kabutihan ng Diyos dahil siya ay mabuti, dahil siya ay mapagmahal, mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. At yun ang nag-lead sa atin para tayo ay makapag-repent at manumbalik sa Panginoon. Number 2, the process of repentance. Letter A, repentance is a change of mind. Sabi ng Luke chapter 15 verse 17 to 20, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food? Ito yung sinasabing prodigal son. And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against the heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So, wag na lang daw siyang gawing anak, kundi isang hired man, isang katulong. So, he got up and went after his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. So, nung tayo ay nanumbalik sa ating Panginoon, ganito ang ginawa ng ating Ama. Noon nakita niya na si Erwin, si Jose, o sino pa man na tao na lumalapit sa Panginoon, ay malayo pa lang nakita niya na ang anak niyang ito na nanumbalik sa kanya. In-stretch out niya yung kanyang kamay at siya ay punong-puno ng compassion. Siya ay tumakbo. Kaya nga nabuo yung kantang nakalimutan ko na yung lumang kanta na yun. Run to Him. Yun yung kanta na yun. Hindi ko na maalala, basta yun. Yung kanta na yun na luma, na pinapakita na ganun kamahal ng Ama ang mga taong nanumbalik sa ating Panginoong Hesus. Letter B. Letter A, repentance is a change of mind. Letter B, repentance is a change of attitude. Hindi lamang po mind,
kundi yung attitude natin ay bagbaguhin din natin. Luke chapter 5 verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." So nagbago yung kanyang pag-uugali nung nakita niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Nung nakita ni Apostol Pedro na siya ay malayong malayo sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus, itinaboy niya ang Diyos at sabi, "Ako ay makasalanang tao." So kapag na-realize natin na tayo ay makasalanang tao, mababago ang ating attitude, mababago ang ating pag-uugali, at hindi na tayo muling magkakasala pa. Letter C, repentance is change of lifestyle. So totoo rin po ito na kapag tayo ay mayroong repentant heart, mayroon tayong pagbabago sa isip, pagbabago sa attitude, at pagbabago sa lifestyle. Luke 19:8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and I have cheated anybody out of anything. I will pay back 4 times the amount." So nagbago ang kanyang lifestyle. Kumbaga ni-restore niya yung mga pinagnakawan niya ng mga nakaraan at ibabalik niya ito ng ika-4 na beses. So meron pong repentance na nangyari at meron pong retribution na tinatawag, na muli niyang ibabalik yung mga ninakaw niya at dodoblehin pa ito, gagawin pang hindi lang triple kundi 4 na beses. Ganon klase ang tinitingnan ng repentance ng ating Panginoon. And the number 3, the purpose of repentance ay tinatawag na, ano ba ang purpose ng repentance? To live in alignment with the will and purposes of God. So kapag lagi tayong merong bukas ang kaisipan sa repentance, kung meron tayong repentant heart, ang puso natin ay namumuhay in alignment with the will and purposes of God. And then sabi sa Acts chapter 2 verse 37 to 38, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "So repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and for your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." So ang pangako na ito hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo pa na tinawag ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ikaw ang mabibenepisyon kapag ikaw ay mayroong repentant heart, kundi ang iyong henerasyon na susunod sa iyo. Dahil tumayo ka sa righteousness, tumayo ka sa kalooban ng Panginoon, in you and your household will be saved. Sabi, Peter's audience here were identified with those who killed Christ. Ayan. So, na-realize nila na ang kanilang audience ay, nung Peter's audience, nung nag-share siya ng powerful message ng Panginoon, na convict sila at na-identify nila ang kanilang mga sarili bilang isa sa mga pumatay sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi nila pinaniniwalaan at reject nila noong araw na siya ay namatay. Next topic po, the power to cause people to be identified with Christ. Letter A, the requirement of baptism. Bakit kailangan tayo mabautismuhan? Sabi ko sa inyo kanina, no, sabi ng Acts chapter 2, verse 37 to 38, Peter replied, "Repent and be baptized." Magrepent tayo at tayo ay mabautismuhan. So the importance of baptism doon sa power to cause people to be identified with Christ. For the forgiveness of our sin, repentance and baptism of water is required. What really baptism is? Ano daw ba ibig sabihin ng bautismo? Baptism means immersion, fully wet. Dapat daw ilubog
at ito ay basa, kumbaga nakalubog sa tubig. It is a ceremonial act of washing the sins of repentant people. So, symbolically, nilulubog ang tao sa mga tao na bautismuhan na inilulubog ang mga kasalanan, at kapag inahon na ito, ang ibig sabihin niya ay malinis na ikaw sa iyong mga kasalanan, na nirepent mo na sa Panginoon. Yan po ang ibig symbolism ng baptism. It is the initial outward sign of the inward workings of God in the lives of people who really wanted to follow and be identified with Christ. Yung tinatawag na marubdob na damdamin na, Lord, gusto ko pong sundin ang iyong kalooban, nais ko pong iproklama sa lahat ng sangkatauhan na ako po ay willing na sumunod sa inyo, at nais ko pong magpabautismo. And then, letter B, baptism, our identification with Christ. Binigyan po ng importansya ang pagbabautismo sa topic natin. Romans chapter 3 verse 1 to 5. What shall we say then? We shall go on sinning so that the grace may increase? By no means, we died to sin. How can we live it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him. Tayo daw mga nabautismuhan ay inilibing na kasama ni Kristo through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kita nyo yung pagka nilubog tayo sa tubig, tayo ay namatay na. Nung inahon tayo sa tubig, tayo ay nag-resurrect, tayo nabuhay na magmuli. Yun ang pinapatukuyan ng verse na ito. Sabi rito, baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. And then sabi po, if we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. To those who are baptized and identified with Christ will surely demonstrate these characteristics. Sa mga tao daw na nabautismuhan at na-identified na kasama si Kristo, tayo ay nabilong kay Kristo at nabautismuhan, makikita natin itong mga resultang ito. Number 1, they will not continue to live in sin. Hindi na raw po tayo namumuhay at nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi na raw tayo object ng kasalanan. Hindi na raw tayo gumagawa ng ano pa mga kamalian sa harapan ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 9. Dear children, do not let anyone lead you astray. Huwag nating hayaan na kung sino man ay mapariwara tayo, maakay tayo sa kasalanan. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. So yung mga taong gumagawa ng kasalanan ay sinful, and he is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. So nung simula pa lamang, ang devil ay makasalanan na. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So nang pasimula pa, makasalanan na ang demonyo at still sinning hanggang sa ngayon, kaya si Kristo ay pinadala ng Ama para wasakin ang mga gawa ng kaaway. No one who is born of God will continue to sin. So tandaan po natin itong passage na to. No one who is born from God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. Totoo po yun sa mga tao po na hindi ko po kayo kilala, na namumuhay po sa kasalanan. No one is born of God will continue to sin. Wala daw tao na ipinanganak sa Diyos na namumuhay at nagpapatuloy sa kasalanan. Ang seed ng Diyos ay nananatili sa atin, at hindi tayo dapat nagkakasala.
but because he has been born of God. Dahil tayo ay ipinanganak na sa Diyos at sa Diyos lamang. So, yan ang characteristic. They will not continue to live in sin. Number 2, they will continue to live a crucified life, new life. Sabi po ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. A crucified life is a life that denies his own life but allowed the will of God to take residence in his own life. So, ang buhay daw na crucified life ay namumuhay sa bagong pagkatao. Ibig sabihin nito, kinukrucify mo na yung lust of the flesh, kinukrucify na natin ang lust of the eyes and the pride of life. At ang namumuhay na sa atin ay hindi ikaw kundi ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipagniig sa ating Ama, sa ating Panginoon. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Sa Matthew chapter verse 26 to 39. Sabi po ni Jesus Christ, hindi po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Kahit na nagsasuffer ng matindi si Kristo sa pain and agony, at kung maaari lang daw ay pwede niyang take this cup from me, pero hindi po ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban niyo po. Yun ang panalangin ng Panginoon. At sabi po rito, they are united with the purposes of God. Si Ama at si Jesus ay nagkakaisa sa iisang layunin. Yan ay patuloy na pagpalain at i-bless ang mga tao. When we are filled with the Holy Spirit, we will not only be able to convince them to repent, but cause them also to be identified with Christ. So, kapag tayo daw ay nagsishare at tayo ay filled with the Holy Spirit, hindi lang natin makukumbinsi yung mga tao na mag-repent, kundi makukumbinsi din natin sila na mabilong kay Kristo. Parang magiging disciple din natin yung mga tao na yun. Ma-i-inspire sila sumunod sa Diyos dahil sa pamamagitan ng buhay mo. Na mai-inspire sila sumunod sa ating Diyos dahil nakikita nila sa buhay natin na meron tayong integrity with credibility. If anyone is, sabi Luke chapter 9 verse 26, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him. Lagi natin naririnig to, no? Of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the angels. So, kung sino man daw ang nakakahiya sa kanyang mga salita, ay ikahihiya din ng Panginoong Hesus kapag siya ay dumating na muli dito sa mundo. When he comes in his glory and in the glory of the Father and of the angels. So, matindi to, no? Ikahihiya ka ni Kristo at ikahihiya ka niya sa kanyang kaluwalhatian, sa kaluwalhatian ng kanyang Ama at sa mga anghel. Kumbaga, i-expose ka niya na ito si ganito ay kinahiya ako nung siya pa ay nabubuhay dito sa mundo. Hindi man lang siya sumunod sa kalooban ng ating Ama. So, isang paalala po na dapat po lagi tayong merong kapangyarihan na mag-convince ang mga tao sa pagre-repent at meron tayong kapangyarihan na madala ang tao na kabilong sa ating Panginoong Jesucristo. At dapat po tayong mamuhay ng merong integrity at with credibility. No? Sabi po, credibility is produced when there is integrity. So, mamuhay po tayo na mayroong pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Wag po nating ikahiya ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Share po natin yung gospel at makonvince sila at makonvict po ng Holy Spirit at sila ay ma-identify na sumunod sa ating Panginoong Hesus. So maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama, purihin ka po, Panginoong Jesucristo. Nakita po namin ang puso ng mensaheng ito. Huwag po namin ikahiya ang mga salita na amin po naririnig at napag-aaralan at nalalaman sa iyong mga salita. Huwag ka namin ding ikahiya sa kalagitnaan ng mundong ito dahil ikahiya mo kami sa iyong kaluwalhatian, sa kaluwalhatian ng Ama at sa mga anghel, Panginoon. Nawa masumpungan mo kami, Panginoon, kapag kami ay mawawala na sa mundo. Masabi mo sa bawat isa sa amin na, well done, good and faithful servant, Panginoon. Hindi po yung ikahiya mo kami, Panginoon. Holy Spirit, we ask you that you strengthen our faith, Lord God. Give us boldness and courage to share the gospel of Jesus Christ. And Holy Spirit, we acknowledge your presence sa aming pong buhay, na ikaw po ang mag-guide sa amin. Give us the strength, O Lord God. Give us the power to convince people and convict people, Panginoon, na mali po yung kanilang mga ginagawa. Samahan mo po kami, Holy Spirit, sa bawat salita na amin pong sinasalita, bawat sinishare namin na mga words, Panginoon, na galing sa Panginoong Jesucristo. Samahan mo po ito upang ma-realize ng mga tao, Panginoon, at ma-lead namin sila into repentance at mamuhay, Panginoon, na merong kapatawaran sa iyo, Panginoon. Matanggap ka rin nila, Holy Spirit, sa buhay nito, Panginoon. Palay mo po bawat sa amin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen.